Kabanata 62, ang pista sa bahay ni Simon. Ang kabanatang ito ay batay sa Mateo Kapitulo 26 versikulo 6 hanggang 13, Marcos Kapitulo 14 versikulo 3 hanggang 11, Lucas Kapitulo 7 versikulo 36 hanggang 50, Juan Kapitulo 11 versikulo 55 hanggang 57, Juan Kapitulo 12 versikulo 1 hanggang 11. Si Simon ng Bethania ay itinuring na alagad ni Jesus. Isa siya sa ilang mga pariso na hayagang sumama sa mga tagasunod ni Kristo. Kinilala niya si Jesus bilang isang guro, at umaasa na siya ang Mesiyas. Ngunit hindi niya siya tinanggap bilang isang tagapagligtas. Ang kanyang pagkatao ay hindi nabago, ang kanyang mga prinsipyo ay hindi nagbabago. Si Simon ay gumaling na sa ketong, at ito ang nagdala sa kanya kay Jesus. Ninais niyang ipakita ang kanyang pasasalamat, at sa huling pagdalaw ni Kristo sa Bethania ay gumawa siya ng piging para sa tagapagligtas at sa kanyang mga disipulo. Ang pista na ito ay nagtipon ng marami sa mga Hudyo. Sa oras na ito nagkaroon ng labis na kaguluhan sa Jerusalem. Si Kristo at ang kanyang misyon ay nakakaakit ng higit na pansin kaysa dati. Yaong mga dumalo sa kapistahan ay mahigpit na nakamasid sa kanyang mga galaw, at ang ilan sa kanila ay may hindi magiliw na mga mata. Ang tagapagligtas ay nakarating sa Bethania 6 na araw lamang bago ang Paskwa, at ayon sa kanyang kaugalian ay naghanap ng kapahingahan sa tahanan ni Lazarus. Ang mga pulutong ng mga manlalakbay na dumaan sa lungsod ay nagpalaganap ng balita na siya ay patungo sa Jerusalem, at na siya ay magpapahinga sa Sabat sa Bethania. Sa gitna ng mga tao ay nagkaroon ng malaking sigasig. Marami ang dumagsa sa Bethania, ang ilan ay dahil sa pakikiramay kay Jesus, at ang iba naman ay dahil sa pag-uusisa na makita ang isang nabuhay na mag-uli mula sa mga patay. Inaasahan ng marami na marinig mula kay Lazarus ang isang kahangahangang ulat ng mga eksenang nasaksihan pagkatapos ng kamatayan. Nagulat sila na wala siyang sinabi sa kanila. Wala siyang masabi sa ganitong uri. Ipinahayag ng inspirasyon, ang mga patay ay walang anumang nalalaman. Ang kanilang pag-ibig, at ang kanilang puot, at ang kanilang inggit, ay nawala na ngayon. Ecclesiastes 9:5, 6. Ngunit si Lazarus ay may kahangahangang patuto na dapat ibigay tungkol sa gawain ni Kristo. Siya ay ibinangon mula sa mga patay para sa layuning ito. Nang may katiyakan at kapangyarihan ay ipinahayag niya na si Jesus ang anak ng Diyos. Ang mga ulat na dinala pabalik sa Jerusalem ng mga bisita sa Bethania ay nagpapataas ng pananabik. Ang mga tao ay sabik na makita at marinig si Jesus. Nagkaroon ng pangkalahatang pagtatanong kung sasamahan siya ni Lazarus sa Jerusalem, at kung ang propeta ay mapuputungan bilang hari sa Paskwa. Nakita ng mga saserdote at mga pinuno na humihina pa rin ang kanilang paghawak sa mga tao, at ang kanilang galit laban kay Jesus ay lalong mapait. Halos hindi na sila makapaghintay ng pagkakataon na alisin siya ng tuluyan sa kanilang landas. Sa paglipas ng panahon, nagsimula silang matakot na pagkatapos ng lahat ay hindi siya pumunta sa Jerusalem. Naalala nila kung gaano kadalas niyang ginulo ang kanilang nakamamatay na mga plano, at natatakot sila na nabasa na niya ngayon ang kanilang mga layunin laban sa kanya, at mananatiling malayo. Hindi nila naitago ang kanilang pagkabalisa, at nagtanong sa isa't isa, ano sa palagay ninyo, na hindi siya pupunta sa kapistahan? Isang konseho ng mga pari at mga pariso ang tinawag. Dahil sa pagkabuhay na mag-uli kay Lazarus, ang mga pakikiramay ng mga tao ay lubos na kay Kristo na magiging mapanganib na sakupin siya ng hayagan. Kaya nagpa siya ang mga awtoridad na kunin siya ng palihim, at ituloy ang paglilitis ng tahimik hanggat maaari. Umaasa sila na kapag nalaman ang kanyang paghatol, ang pabago-bagong agos ng opinyon ng publiko ay papabor sa kanila. Kaya't iminungkahi nilang lipulin si Jesus. Ngunit habang nabubuhay si Lazarus, alam ng mga pari at mga rabay na hindi sila ligtas. Ang mismong pag-iral ng isang tao na 4 na araw nang nasa libingan, at naibalik sa pamamagitan ng isang salita mula kay Jesus, ay magiging sanhi ng isang reaksyon sa malaot madali. Ang mga tao ay ipaghihiganti sa kanilang mga pinuno dahil sa pagkitol ng buhay ng isa na maaaring gumawa ng gayong himala. Kaya't ipinasya ng Sanhedrin na si Lazarus ay dapat ding mamatay. Sa ganoong mga haba ang inggit at pagtatangi ay humantong sa kanilang mga alipin.
Ang pagkapuot at kawalan ng pananampalataya ng mga pinunong Hudyo ay tumaas hanggang sa kitilin pa nila ang buhay ng isang taong iniligtas ng walang hanggang kapangyarihan mula sa libingan. Habang ang pagbabalak na ito ay nangyayari sa Jerusalem, si Jesus at ang kanyang mga kaibigan ay inanyayahan sa piging ni Simon. Sa hapag ay nakaupo ang tagapagligtas kasama ni Simon, na kanyang pinagaling sa isang nakasusuklam na sakit, sa isang tabi, at si Lazarus, na kanyang binuhay mula sa mga patay, sa kabilang panig. Si Marta ay nagsilbi sa hapag, ngunit si Maria ay same time na nakikinig sa bawat salita mula sa mga labi ni Jesus. Sa kanyang awa, pinatawad ni Jesus ang kanyang mga kasalanan, tinawag niya ang kanyang minamahal na kapatid mula sa libingan, at ang puso ni Maria ay napuno ng pasasalamat. Narinig niyang nagsalita si Jesus tungkol sa kanyang nalalapit na kamatayan, at sa kanyang malalim na pag-ibig at kalungkutan ay hinanggad niyang ipakita sa kanya ang karangalan. Sa malaking personal na sakripisyo ay bumili siya ng isang kahon ng alabastro ng pahid ng spikenard, napakamahal, na pauwiran ng langis sa kanyang katawan. Ngunit ngayon marami ang nagpahayag na siya ay malapit ng makoronahan bilang hari. Ang kanyang kalungkutan ay napalitan ng kagalakan, at siya ay sabik na mauna sa pagpaparangal sa kanyang Panginoon. Binasag ang kanyang kahon ng pamahid, ibinuhos niya ang laman nito sa ulo at paa ni Jesus. Pagkatapos, habang siya ay lumuhad na umiiyak, binabasa ang mga ito ng kanyang mga luha, pinunasan niya ang kanyang mga paa gamit ang kanyang mahaba at umaagos na buhok. Siya ay hinahangad na maiwasan ang pagmamasid, at ang kanyang mga paggalaw ay maaaring lumipas ng hindi napapansin, ngunit ang pamahid ay napuno ang silid ng halimuyak nito, at inilathala ang kanyang pagkilos sa lahat ng naruroon. Si Judas ay tumingin sa gawang ito na may malaking sama ng loob. Sa halip na maghintay na marinig kung ano ang sasabihin ni Kristo tungkol sa bagay na ito, sinimulan niyang ibulong ang kanyang mga reklamo sa mga malapit sa kanya, na sinisiraan si Kristo dahil sa pagdurusa ng gayong pag-aaksaya. Mapanlin lang siyang gumawa ng mga mungkahi na malamang na magdulot ng kawalang kasiyahan. Si Judas ay ingat yaman para sa mga alagad, at mula sa kanilang munting tindahan ay lihim siyang gumuhit para sa kanyang sariling gamit, sa gayo'y pinaliit ang kanilang mga pinagkukunang yaman sa maliit na halaga. Sabik siyang ilagay sa bag ang lahat ng makukuha niya. Ang kayamanan sa supot ay kadalasang kinukuha upang maibsan ang mga mahihirap, at kapag nabili ang isang bagay na hindi inakala ni Judas na mahalaga, sasabihin niya, bakit ito sayang? Bakit hindi inilagay ang halaga nito sa bag na dala ko para sa mahihirap? Ngayon ang pagkilos ni Maria ay lubhang kabaligtaran sa kanyang pagkamakasarili na siya ay napahiya, at ayon sa kanyang kaugalian, hinanggad niyang magtalaga ng isang karapat-dapat na motibo para sa kanyang pagtutol sa kanyang regalo. Lumingon siya sa mga alagad, at nagtanong, bakit hindi ipinagbili ang pamahid na ito ng 300 denaryo, at ibigay sa mga dukha. Sinabi niya ito, hindi sa pagmamalasakit niya sa mga dukha, ngunit sapagkat siya ay isang magnanakaw, at taglay niya ang supot, at hubad ang kung ano ang inilagay doon. Si Judas ay walang puso para sa mahihirap. Kung ang pamahid ni Maria ay naibenta, at ang mga nalikom ay nahulog sa kanyang pag-aari, ang mga dukha ay hindi makakatanggap ng pakinabang. Si Judas ay may mataas na opinyon sa kanyang sariling kakayahan sa ehekutibo. Bilang isang financier inisip niya ang kanyang sarili na higit na nakahihigit sa kanyang mga kapwa-alagad, at pinangunahan niya sila na ituring siya sa parehong liwanag. Nakuha niya ang kanilang pagtitiwala, at nagkaroon ng malakas na impluwensya sa kanila. Ang kanyang pag-aangking pakikiramay sa mga dukha ay nilinlang sila, at ang kanyang marteng pagbigkas ay naging dahilan upang sila ay tumingin ng walang pagtitiwala sa debosyon ni Maria. Ang bulong-bulungan ay dumaan sa mesa, para saan ang pag-aaksaya na ito. Sapagkat ang pamahid na ito ay maaaring maipagbili ng malaki, at maibigay sa mga dukha. Narinig ni Mary ang mga salita ng pamimintas. Nanginginig ang puso niya sa loob niya. Natatakot siya na baka mapag-alitan siya ng kanyang kapatid na babae dahil sa pagmamalabas. Ang guro, masyadong, ay maaaring isipin na siya ay improvident. Nang walang paghingi ng tawad o pagdadahilan ay malapit na siyang umiwas, nang marinig ang tinig ng kanyang Panginoon, hayaan mo siya, bakit mo siya pinuproblema? Nakita niyang napahiya siya at nababalisa. Alam niya na sa gawaing ito ng paglilingkod ay ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat sa kapatawaran ng kanyang mga kasalanan, at nagdala siya ng ginhawa sa kanyang isipan.
Itinaas ang kanyang tinig sa ibabaw ng bulong-bulungan ng pamimintas, sinabi niya, gumawa siya ng mabuting gawa sa akin. Sapagkat laging kasama ninyo ang mga dukha, at kailanman ibig ninyo ay maaari ninyong gawin ang mabuti sa kanila, datapwat ako ay hindi laging kasama ninyo. Ginawa niya ang kanyang makakaya, siya ay nauna upang pairan ang aking katawan sa libingan. Ang mabangong regalo na inisip ni Maria na ibuhos sa patay na katawan ng tagapagligtas ay ibinuhos niya sa kanyang buhay na anyo. Sa libing ang tamis nito ay maaari lamang lumaganap sa libingan, ngayon ay pinasaya nito ang kanyang puso sa katiyakan ng kanyang pananampalataya at pagmamahal. Sina Jose ng Arimathea at Nicodemus ay hindi nag-alay ng kanilang regalo ng pag-ibig kay Jesus sa kanyang buhay. Sa mapait na luha ay dinala nila ang kanilang mamahaling pampalasa para sa kanyang malamig, walang malay na anyo. Ang mga babae na nagdadala ng mga pampalasa sa libingan ay natagpuan ang kanilang gawain na walang kabuluhan, sapagkat siya ay nabuhay. Ngunit si Maria, na ibinubuhos ang kanyang pagmamahal sa tagapagligtas habang alam niya ang kanyang debosyon, ay pinahiran siya para sa libing. At nang siya ay bumaba sa kadiliman ng kanyang malaking pagsubok, dinala niya ang alaala ng gawang iyon, isang time ng pag-ibig na magiging kanya mula sa kanyang mga tinubos magpakailanman. Marami ang nagdadala ng kanilang mahahalagang regalo para sa mga patay. Habang nakatayo sila sa malamig, tahimik na anyo, ang mga salita ng pag-ibig ay malayang binibigkas. Ang lamang, pagpapahalaga, debosyon, lahat ay ibinibigay sa isang hindi nakakakita o nakakarinig. Kung ang mga salitang ito ay binigkas ng ang pagod na espiritu ay nangangailangan ng mga ito, nang ang tainga ay nakarinig at ang puso ay nakadarama, kung gaano kahalaga ang kanilang halimuyak. Hindi alam ni Maria ang buong kahalagahan ng kanyang gawa ng pag-ibig. Hindi siya makasagot sa mga nag-aakusa sa kanya. Hindi niya maipaliwanag kung bakit pinili niya ang pagkakataong iyon para sa pagpapahid kay Jesus. Ang banal na espiritu ay nagplano para sa kanya, at sinunod niya ang kanyang mga pahiwatig. Ang inspirasyon ay yumuko upang walang dahilan. Isang hindi nakikitang presensya, ito ay nagsasalita sa isip at kaluluwa, at nagpapakilos sa puso upang kumilos. Ito ay sarili nitong katwiran. Sinabi ni Kristo kay Maria ang kahulugan ng kanyang ginawa, at dito ay binigyan niya siya ng higit pa kaysa sa natanggap niya. Sa pagbuhos niya ng pamahid na ito sa aking katawan, sabi niya, ginawa niya ito para sa aking paglilibing. Kung paanong ang kahon ng alabastro ay nabasag, at napuno ang buong bahay ng halimuyak nito, gayon din si Kristo ay mamamatay, ang kanyang katawan ay mababasag, ngunit siya ay babangon mula sa libingan, at ang halimuyak ng kanyang buhay ay pupunuin ng lupa. Si Kristo ay, inibig tayo, at ibinigay ang kanyang sarili para sa atin bilang isang handog at isang hain sa Diyos para sa isang masarap na amoy. Efeso Kapitulo 5 Versikulo 2. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, pahayag ni Kristo, saan man ipangangaral ang ebanghelyong ito sa buong mundo, ito rin ang kanyang ginawa ay sasabihin bilang pag-alaala sa kanya. Sa pagtingin sa hinaharap, ang tagapagligtas ay nagsalita ng may katiyakan tungkol sa kanyang ebanghelyo. Ito ay dapat ipangaral sa buong mundo. At sa abot ng ebanghelyo, ang kaloob ni Maria ay magpapabango nito, at ang mga puso ay pagpapalain sa pamamagitan ng kanyang hindi pinag-aralan na gawa. Ang mga kaharian ay babangon at babagsak, ang mga pangalan ng mga monarko at mananakop ay malilimutan, ngunit ang gawa ng babaeng ito ay magiging immortalized sa mga pahina ng sagradong kasaysayan. Hanggang sa wala na ang panahon, ang sirang alabastro na kahon ay magsasabi ng kwento ng masaganang pag-ibig ng Diyos para sa isang nahulog na lahi. Ang ginawa ni Maria ay lubos na kabaligtaran sa gagawin ni Judas. Anong matalas na aral ang ibinigay ni Kristo sa kanya na naghulog ng binhi ng pamumuna at masamang pag-iisip sa isipan ng mga alagad? Gaano kakatarungan ang akusasyon sa nag-aakusa? Siya na nagbabasa ng mga motibo ng bawat puso, at nakakaunawa sa bawat kilos, ay maaaring nabuksan sa harap ng mga nasa pista ang madilim na mga kabanata sa karanasan ni Judas. Ang hangkag na pagkukunwari kung saan ibinatay ng taksil ang kanyang mga salita ay maaaring nalantad, sapagkat, sa halip na makiramay sa mga mahihirap, ninanakawan niya sila ng pera na inilaan para sa kanilang kaluwagan. Maaaring nasasabik ang galit sa kanya dahil sa kanyang pang-aapi sa balo, ulila, at upahan. Ngunit kung ibinunyag ni Kristo ang takip kay Judas, ito ay hinihimok bilang dahilan ng pagkakanulo.
At kahit na inakusahan bilang isang magnanakaw, si Judas ay nakakuha sana ng simpatiya, maging sa mga disipulo. Hindi siya siniraan ng tagapagligtas, at sa gayon ay iniiwasan na bigyan siya ng dahilan para sa kanyang pagtataksil. Ngunit ang tingin na ipinukol ni Jesus kay Judas ay nakakumbinsi sa kanya na ang tagapagligtas ay tumagos sa kanyang pagkukunwari, at binasa ang kanyang hamak na katangian. At sa pagpupuri sa ginawa ni Maria, na labis na hinatulan, sinaway ni Kristo si Judas. Bago ito, hindi siya kailanman binigyan ng tuwirang pagsaway ng tagapagligtas. Ngayon ang pagsaway ay namuo sa kanyang puso. Determinado siyang maghayganti. Mula sa hapunan ay dumiretso siya sa palasyo ng mataas na saserdote, kung saan nadatnan niyang nagtitipon ang konseho, at inalok niyang ipagkanulo si Jesus sa kanilang mga kamay. Ang mga pari ay labis na nagalak. Ang mga pinunong ito ng Israel ay binigyan ng pribilehiyong tanggapin si Kristo bilang kanilang tagapagligtas, nang walang pera at walang presyo. Ngunit tinanggihan nila ang mahalagang regalong inialay sa kanila sa pinakamagiliw na diwan ng pagpigil sa pag-ibig. Tumanggi silang tanggapin ang kaligtasang iyon na mas mahalaga kaysa ginto, at binili ang kanilang Panginoon sa 30 pirasong pilak. Si Judas ay nagpakasawa hanggang sa madaig nito ang bawat mabuting katangian ng kanyang pagkatao. Ikinagalit niya ang handog kay Jesus. Ang kanyang puso ay nag-alab sa inggit na ang tagapagligtas ay dapat natatanggap ng isang regalo na angkop para sa mga monarko ng lupa. Sa halagang mas mababa kaysa sa kahon ng halaga ng pamahid, ipinagkanulo niya ang kanyang Panginoon. Ang mga alagad ay hindi katulad ni Judas. Minahal nila ang tagapagligtas, ngunit hindi nila wastong pinahahalagahan ang kanyang mataas na katangian. Kung napagtanto nila kung ano ang ginawa niya para sa kanila, mararamdaman nila na walang bagay na ipinagkaloob sa kanya ang nasasayang. Ang mga pantas mula sa silangan, nakakaunti ang nalalaman tungkol kay Jesus, ay nagpakita ng mas tunay na pagpapahalaga sa karangalang nararapat sa kanya. Nagdala sila ng mahahalagang regalo sa tagapagligtas, at yumukod bilang paggalang sa kanyang harapan noong siya ay sanggol pa lamang, at duyan sa isang sabsaban. Pinahahalagahan ni Kristo ang mga gawa ng taos pusong kagandahang loob. Kapag ang sinuman ay gumawa sa kanya ng isang pabor, na may makalangit na kagandahang loob ay pinagpala niya ang aktor. Hindi niya tinanggihan ang pinakasimpleng bulaklak na pinunit ng kamay ng isang bata, at inialay sa kanya ng may pag-ibig. Tinanggap niya ang mga handog ng mga bata, at pinagpala ang mga nagbibigay, na isinulat ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay. Sa kasulatan, binanggit ang pagpapahid ni Maria kay Jesus bilang pagkakaiba sa kanya sa iba pang mga Maria. Ang mga gawa ng pagmamahal at paggalang kay Jesus ay isang katibayan ng pananampalataya sa kanya bilang anak ng Diyos. At binanggit ng banal na Espiritu bilang katibayan ng katapatan ng babae kay Kristo, kung hinugasan niya ang mga paa ng mga banal, kung pinaginhawa niya ang nagdadalamati, kung sinunod niya ng buong sikap ang bawat mabuting gawa. Unang Timoteo Kapitulo 5 Versikulo 10. Natuwa si Kristo sa marubdob na pagnanais ni Maria na gawin ang kalooban ng kanyang Panginoon. Tinanggap niya ang kayamanan ng dalisay na pagmamahal na hindi naiintindihan ng kanyang mga alagad. Ang pagnanais na gawin ni Maria ang paglilingkod na ito para sa kanyang Panginoon ay higit na mahalaga kay Kristo kaysa sa lahat ng mahalagang pamahid sa mundo, sapagkat ito ay nagpahayag ng kanyang pagpapahalaga sa manunubos ng mundo. Ang pag-ibig ni Kristo ang pumipigil sa kanya. Ang walang kapantay na kahusayan ng karakter ni Kristo ay pumuno sa kanyang kaluluwa. Ang pamahid na iyon ay simbolo ng puso ng nagbigay. Ito ay ang panlabas na pagpapakita ng isang pag-ibig na pinakain ng makalangit na mga batis hanggang sa ito ay umapaw. Ang gawain ni Maria ay ang aral lamang na kailangan ng mga disipulo upang ipakita sa kanila na ang pagpapahayag ng kanilang pagmamahal sa kanya ay magiging kalugod-lugod kay Kristo. Siya ay naging lahat sa kanila, at hindi nila napagtanto na sa lalong madaling panahon sila ay pagkakaita ng kanyang presensya, na sa lalong madaling panahon ay hindi sila makapag-alay sa kanya ng pasasalamat sa kanyang dakilang pag-ibig. Ang kalungkutan ni Kristo, na nahiwalay sa mga korte ng langit, na namumuhay sa buhay ng sangkatauhan, ay hindi kailanman naunawaan o pinahahalagahan ng mga alagad gaya ng nararapat. Madalas siya ay nagdadalamati dahil ang kanyang mga disipulo ay hindi nagbigay sa kanya ng kung ano ang dapat niyang matanggap mula sa kanila. Alam niya na kung sila ay nasa ilalim ng impluwensya ng makalangit na mga anghel na kasama niya,
sila rin ay mag-iisip na walang handog na may sapat na halaga upang ipahayag ang espiritual na pagmamahal ng puso. Ang kanilang after-knowledge ay nagbigay sa kanila ng tunay na kahulugan ng maraming bagay na maaaring nagawa nila para kay Jesus na nagpapahayag ng pagmamahal at pasasalamat ng kanilang mga puso, habang sila ay malapit sa Kanya. Nang si Jesus ay wala na sa kanila, at sila ay tunay na nadama bilang mga tupang walang pastol, nagsimula silang makita kung paano sila nagpakita sa Kanya ng mga atensyon na magdadala ng kagalakan sa Kanyang puso. Hindi na nila sinisisi si Maria, kundi ang kanilang mga sarili. O, kung maaari nilang bawiin ang kanilang pagpuna, ang kanilang pagharap sa mga dukha bilang higit na karapat-dapat sa kaloob kaysa kay Kristo. Matindi nilang naramdaman ang pagsaway habang inaalis nila sa krus ang bagbog na katawan ng kanilang Panginoon. Ang parehong gusto ay maliwanag sa ating mundo ngayon. Ngunit kakaunti ang nagpapahalaga sa lahat na si Kristo sa kanila. Kung gagawin nila, ang dakilang pag-ibig ni Maria ay maipahahayag, ang pagpapahid ay malayang ipagkakaloob. Ang mahal na pamahid ay hindi matatawag na basura. Walang iisiping napakamahal na ibigay para kay Kristo. Walang pagtanggi sa sarili o pagsasakripisyo sa sarili na napakalaki upang matiis para sa kanyang kapakanan. Ang mga salitang binigkas sa galit, para saan ang layunin ng pag-aaksaya na ito? Malinaw na dinala sa harap ni Kristo ang pinakadakilang sakripisyong ginawa, ang kaloob ng kanyang sarili bilang pangpalubag loob para sa isang nawawalang mundo. Ang Panginoon ay magiging napakasagana sa kanyang mga tao na pamilya na hindi masasabi tungkol sa kanya na siya ay maaaring gumawa ng higit pa. Sa kaloob ni Jesus, ibinigay ng Diyos ang buong langit. Mula sa pananaw ng tao, ang gayong sakripisyo ay isang walang habas na pag-aaksaya. Sa pangangatwiran ng tao ang buong plano ng kaligtasan ay isang pag-aaksaya ng mga awa at mapagkukunan. Ang pagtanggi sa sarili at buong pusong sakripisyo ay sumasalubong sa atin kahit saan. Naway ang makalangit na hukbo ay tumingin ng may pagkamangha sa sangkatauhan na tumatangging itaas at pagyamanin ng walang hangganang pag-ibig na ipinahayag kay Kristo. Naway ibulalas nila, bakit ito malaking pag-aaksaya? Ngunit ang pagbabayad sala para sa isang nawawalang mundo ay dapat na puno, sagana, at ganap. Ang handog ni Kristo ay labis na sagana upang maabot ang bawat kaluluwa na nilikha ng Diyos. Hindi ito maaaring paghigpitan upang hindi lumampas sa bilang natatanggap ng dakilang regalo. Hindi lahat ng tao ay naligtas, gayunpaman ang plano ng pagtubos ay hindi isang pag-aaksaya dahil hindi nito na isa sa katuparan ang lahat ng inilaan ng kalayaan nito. Dapat mayroong sapat at matitira. Si Simon na punong abala ay naimpluwensyahan ng pagpuna ni Judas sa regalo ni Maria, at nagulat siya sa ginawa ni Jesus. Ang kanyang pagmamataas sa pariso ay nasaktan. Alam niya na marami sa kanyang mga panauhin ang tumitingin kay Kristo nang may kawalan ng tiwala at sama ng loob. Sinabi ni Simon sa kanyang puso, ang taong ito, kung siya ay isang propeta, ay makikilala niya kung sino at anong uri ng babae ito na humipos sa kanya, sapagkat siya ay isang makasalanan. Sa pamamagitan ng pagpapagaling kay Simon ng ketong, iniligtas siya ni Kristo mula sa isang buhay na kamatayan. Ngunit ngayon ay nagtanong si Simon kung ang tagapagligtas ay isang propeta. Dahil pinahintulutan ni Kristo na lumapit sa kanya ang babaeng ito, dahil hindi niya siya tinanggihan bilang isang taong napakalaki ng mga kasalanan para mapatawad, dahil hindi niya ipinakita na napagtanto niya na nahulog na siya, natukso si Simon na isipin na hindi siya isang propeta. Walang alam si Jesus tungkol sa babaeng ito na napakalayo sa kanyang mga pagpapakita, naisip niya, o hindi niya hahayaang hawakan siya. Ngunit ang kamangmanga ni Simon sa Diyos at kay Kristo ang nagbunsod sa kanya na mag-isip gaya ng ginawa niya. Hindi niya alam na ang anak ng Diyos ay dapat kumilos ayon sa paraan ng Diyos, nang may habag, lamang, at awa. Ang paraan ni Simon ay huwag pansinin ang pagsisisi ni Maria. Ang kanyang pagkilos ng paghalik sa mga paa ni Kristo at pagpapahid sa mga ito ng pamahid ay nakakainis sa kanyang katigasan ng puso. Naisip niya na kung si Kristo ay isang propeta, makikilala niya ang mga makasalanan at sasawayin sila. Sa di masabing kaisipang ito ay sumagot ang tagapagligtas, Simon, mayroon akong sasabihin sa iyo. May isang pinagkakautangan na may dalawang may utang, ang isa ay may utang na 500 denaryo, at ang isa ay 50. At nang wala na silang pambayad, tapat niyang pinatawad silang dalawa. Sabihin mo nga sa akin, sino sa kanila ang higit na magmamahal sa kanya?
Sumagot si Simon at sinabi, inaakala ko na yaong pinatawad niya ng lubos. At sinabi niya sa kanya, tama ang iyong paghatol. Tulad ng ginawa ni Nathan kay David, itinago ni Kristo ang kanyang tahanan na nakatusok sa ilalim ng tabing ng isang talinghaga. Inihagis niya sa kanyang hukbo ang pasanin ng pagbigkas ng hatol sa kanyang sarili. Pinangunahan ni Simon sa kasalanan ang babaeng kinamumuhian niya ngayon. Siya ay labis na nagkasala sa kanya. Sa pamamagitan ng dalawang may utang sa talinghaga, sina Simon at ang babae ay kinakatawan. Hindi nagplano si Jesus na ituro na ang magkaibang antas ng obligasyon ay dapat madama ng dalawang tao, para sa bawat isa ay may utang na pasasalamat na hindi kailanman mababayaran. Ngunit nadama ni Simon ang kanyang sarili na mas matuwid kaysa kay Maria, at ninais ni Jesus na makita niya kung gaano kalaki ang kanyang kasalanan. Ipapakita niya sa kanya na ang kanyang kasalanan ay mas malaki kaysa sa kanya, kasing laki ng utang na 500 denaryo na lampas sa utang na 50 denaryo. Sinimulan na ngayon ni Simon na makita ang kanyang sarili sa isang bagong liwanag. Nakita niya kung paano itinuring si Maria ng isa na higit pa sa isang propeta. Nakita niya na may matalas na makahulang mata na binasa ni Kristo ang kanyang puso ng pag-ibig at debosyon. Ang kahihiyan ay sumakop sa kanya, at napagtanto niya na siya ay nasa harapan ng isang nakatataas sa kanyang sarili. Pumasok ako sa iyong bahay, patuloy ni Kristo, hindi mo ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa, ngunit sa mga luha ng pagsisisi, udyok ng pag-ibig, hinugasan ni Maria ang aking mga paa, at pinunasan ng buhok ng kanyang ulo. Hindi mo ako binigyan ng halik, ngunit ang babaeng ito, na iyong hinamak, mula nang ako ay pumasok ay hindi humihinto sa paghalik sa aking mga paa. Isinalaysay ni Kristo ang mga pagkakataong mayroon si Simon upang ipakita ang kanyang pagmamahal sa kanyang Panginoon, at ang kanyang pagpapahalaga sa nagawa para sa kanya. Malinaw, gayunpaman sa maselang kagandahang asal, tiniyak ng tagapagligtas sa kanyang mga disipulo na ang kanyang puso ay nagdadalamati kapag ang kanyang mga anak ay nagpapabeya na ipakita ang kanilang pasasalamat sa kanya sa pamamagitan ng mga salita at gawa ng pagmamahal. Binasa ng tagahanap ng puso ang motibo na humantong sa pagkilos ni Maria, at nakita din niya ang espiritu na nagudyok sa mga salita ni Simon. Nakikita mo ba ang babaeng ito? Sabi niya sa kanya, siya ay isang makasalanan. Sinasabi ko sa iyo, ang kanyang mga kasalanan, na marami, ay pinatawad, sapagkat siya'y umibig ng malaki, datapwat kung kanino pinatawad ng kaunti, ay kaunti ang umiibig. Ang pagiging malamig at kapabayaan ni Simon sa tagapagligtas ay nagpakita kung gaano niya kaliit ang pagpapahalaga sa awan na natanggap niya. Akala niya pinarangalan niya si Jesus sa pamamagitan ng pag-anyaya sa kanyang bahay. Ngunit ngayon ay nakita na niya ang kanyang sarili kung ano talaga siya. Habang iniisip niyang binabasa niya ang kanyang bisita, binabasa naman siya ng kanyang bisita. Nakita niya kung gaano katoto ang paghatol sa kanya ni Kristo. Ang kanyang relihiyon ay isang damit ng pariso. Hinamak niya ang habag ni Jesus. Hindi niya siya nakilala bilang kinatawan ng Diyos. Habang si Maria ay isang makasalanang pinatawad, siya ay isang makasalanang hindi pinatawad. Ang mahigpit na tuntunin ng hustisya na nais niyang ipatupad laban sa kanya ay hinatulan siya. Naantig si Simon sa kabaitan ni Jesus sa hindi lantarang pagsaway sa kanya sa harap ng mga panauhin. Hindi siya ginagamot gaya ng gusto niyang fretuhin si Maria. Nakita niya na si Jesus ay hindi nagnanais na ilantad ang kanyang pagkakasala sa iba, ngunit hinahangad sa pamamagitan ng isang tunay na pahayag ng kaso upang kumbensihin ang kanyang isip, at sa pamamagitan ng kahabag-habag na kabaitan na supilan ng kanyang puso. Ang mahigpit na pagtuligsa ay magpapatigas kay Simon laban sa pagsisisi, ngunit ang matiyagang pagpapayo ay nakumbinsi siya sa kanyang pagkakamali. Nakita niya ang laki ng utang na kanyang inutang sa kanyang Panginoon. Ang kanyang kapalaluan ay nagpakumbaba, nagsisi siya, at ang mapagmataas na pariso ay naging isang mababang at mapagsakripisyong alagad. Si Maria ay itinuturing na isang malaking makasalanan, ngunit alam ni Kristo ang mga pangyayari na humubog sa kanyang buhay. Maaaring napatay niya ang bawat kislap ng pag-asa sa kanyang kaluluwa, ngunit hindi niya ginawa. Siya ang nag-angat sa kanya mula sa kawalan ng pag-asa at kapahamakan. 7 beses niyang narinig ang kanyang pagsaway sa mga demonyong kumokontrol sa kanyang puso at isipan. Narinig niya ang kanyang malakas na daing sa Ama para sa kanya.
Alam niya kung gaano nakakasakit ang kasalanan sa kanyang walang dungeons na kadalisayan, at sa kanyang lakas ay nagtagumpay siya. Nang sa mata ng tao ay tila walang pag-asa ang kaso niya, nakita ni Kristo kay Maria ang mga kakayahan para sa kabutihan. Nakita niya ang mas magagandang katangian ng karakter nito. Ang plano ng pagtubos ay naglaan sa sangkatauhan ng malalaking posibilidad, at kay Maria ang mga posibilidad na ito ay maisa sa katuparan. Sa pamamagitan ng kanyang biyaya siya ay naging kabahagi ng banal na kalikasan. Ang isa na nahulog, at ang isip ay naging tahanan ng mga demonyo, ay inilapit ng husto sa tagapagligtas sa pakikasama at ministeryo. Si Maria ang nakaupo sa kanyang paanan at natuto tungkol sa kanya. Si Maria ang nagbuhos sa kanyang ulo ng mahalagang langis na pangpahid, at pinaligo ang kanyang mga paa ng kanyang mga luha. Si Maria ay tumayo sa tabi ng krus, at sumunod sa kanya hanggang sa libingan. Si Maria ang una sa libingan pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay. Si Maria ang unang nagpahayag ng muling nabuhay na tagapagligtas. Alam ni Jesus ang mga kalagayan ng bawat kaluluwa. Baka sabihin mo, makasalanan ako, napakakasalanan. Maaaring ikaw ay, ngunit kung mas masama ka, mas kailangan mo si Jesus. Hindi siya lumingon na umiiyak, nagsisisi ang isa. Hindi niya sinasabi kanino man ang lahat ng maaari niyang ihayag, ngunit inaanyayahan niya ang bawat nanginginig na kaluluwa na magkaroon ng lakas ng loob. Malayang patatawarin niya ang lahat ng lumalapit sa kanya para sa kapatawaran at pagpapanumbalik. Maaaring atasan ni Kristo ang mga anghel ng langit na ibuhos ang mga mangkok ng kanyang puot sa ating mundo, upang sirain ang mga puno ng puot sa Diyos. Maaaring maalis niya ang madilim na lugar na ito sa kanyang sansinukob. Ngunit hindi niya ito ginagawa. Siya ngayon ay nakatayo sa altar ng insenso, inihaharap sa harap ng Diyos ang mga panalangin ng mga nagnanais ng kanyang tulong. Ang mga kaluluwang bumaling sa kanya para sa kanlungan, itinataas ni Jesus ang paratang at ang alitan ng mga dila. Walang sinumang tao o masamang anghel ang makakapag-impeach sa mga kaluluwang ito. Pinag-iisa sila ni Kristo sa kanyang sariling divine human nature. Nakatayo sila sa tabi ng dakilang tagapagdala ng kasalanan, sa liwanag na nagmumula sa trono ng Diyos. Sino ang magsasakdal ng anuman sa mga hinirang ng Diyos? Ang Diyos ang nagpapawalang sala. Sino siya na humahatol? Si Kristo ang namatay, oo, ang muling nabuhay, na nasa kanan ng Diyos, na namamagitan din para sa atin. Roma Kapitulo 8 versikulo 33-34. Dito nagtatapos ang Kabanata 62. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.